Tumakbo ko. Sinabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Sipin mo yung mga tao, no? Sanay na, yung mga security, sanay na dun sa pangyayari sa mga entity na yun. Pero ang tanong ko, naniniwala po ba kayo? Ako po kasi, honestly, personally, naniniwala ako at may mga experience na rin ako sa mga ganyang bagay, sa mga entity. May marami na rin akong nakita, nasaksihan na mga pangyayari. Pero so far naman, doon sa mga na experience ko, wala namang nananakit. O, hindi po ako takot sa ganyan. Kaya lang, nakakatakot yung kung sakali nananakit. So, gaya na sabi ko, wala pa ako na-experience na nananakit o kung ano pa mang mga violenting galawan ng mga ghost. At naniniwala rin pala ako sa mga engkanto. Okay? Kayo ba ay naniniwala, mga utol? Pa-comment na lang. At ituloy na natin. Napakarami dito sa Pilipinas, ha? Sa totoo lamang. Kung sa mga hindi naniniwala, hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa mga entity na naninirahan dito sa mundo natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alamin natin. Okay mga utol, dahil undas, ito ang ating Halloween special mga utol. Mula ito kay President Bongbong Marcos, pero Bongbong Marcos lamang sa kanyang channel sa YouTube. Pakisubscribe yan, pakilike na rin yung video. Ito ang tanong, no? May multo nga ba sa Malacanang? Ito yung first hand, yung information na ikukwento sa atin ni President Bongbong Marcos dahil isa siya sa mga pinakamatagal na taong tumira dyan sa Malacanang. Knowing yung tatay niya napakahaba ng panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas at ngayon siya naman. Anyway mga utol, syempre first hand yung informasyon na ibabahagi sa atin ni President Bongbong Marcos. Hindi na ako game na mga utol. Undas na naman po, panahon ng paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Tama. Itinayo ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang rin. Siyempre mga utol, sobrang dami ng taong nanirahan dyan sa Malacanang. At alam nyo ba mga utol na hindi naman po talaga palasyo ang Malacanang nung itinayo nga ito. Tama yung sabi ni President Bongbong Marcos, no? Ni Don Luis Rocha nung 1750, ang tawag po dito ay kasita. O sa Tagalog ay maliit na bahay, mga utol. At ito'y bahay bakasyonan, summer house nga. So para i-check sa inyo, ibahagi sa inyo, no? Who was the original owner of the Malacanang? Malacanang Palace was originally built in 1750 by a Spanish nobleman, Don Luis Rocha, as a summer house. So bahay bakasyonan, no? In 1825, it was purchased by the Spanish government and it became the summer residence of the Governor General of the Philippines. So sa sobrang tanda ng gusali na yan at sa sobrang dami ng nirarahan dyan, ay hindi po imposible na meron talagang mga entity dyan. So, tuloy na natin para kapanapanabik Innovation at refurbishment na ang palasyo. Makalipas ang ilang digmaan. Pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama. Dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman, kikwentohan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Lalo na nung kabataan ko. Are you ready? No, not really. Not really. Pero sige. Never mind. Let's go. Eto na. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog.
At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, ay mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi Sanay na, na, no? kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Creepy, no? Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisisigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinumbong ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Sipin mo yung mga tao, no? Sanay na, yung mga security, sanay na dun sa pangyayari sa mga entity na yun. Pero ang tanong ko, naniniwala po ba kayo? Ako po kasi, honestly, personally, naniniwala ako at may mga experience na rin ako sa mga ganyang bagay, sa mga entity. May marami na rin akong nakita, nasaksihan na mga pangyayari. Pero so far naman, doon sa mga na experience ko, wala namang nananakit. O, hindi po ako takot sa ganyan. Kaya lang, nakakatakot yung kung sakali nananakit. So, gaya na sabi ko, wala pa ako na-experience na nananakit o kung ano pa mang mga violenting galawan ng mga ghost. At naniniwala rin pala ako sa mga engkanto. Okay? Kayo ba ay naniniwala, mga utol? Pa-comment na lang. At ituloy na natin. Napakarami dito sa Pilipinas, ha? Sa totoo lamang. Kung sa mga hindi naniniwala, hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa mga entity na naninirahan dito sa mundo natin. Pero ako po, personally, naniniwala. Okay? Tuloy na muna natin. Kumbahan. Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Ako hindi rin naniniwala sa Sandro. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, nakikita mo, gumagalaw-gaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, nakakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Ito, nagbubukas ng mag-isa. Gabi, isasara yan. Nakasarado yan, pag naman lock, pero nakasara. Nagbubukas mag-isa, no? Pagbalik siya, mas narado na yan. So, pinabayaan ngayon yan. Pagbalik niya naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya, pag tingin mo na gano'n, ramdam sa'yo paglalakad ka. Tinitignan ko, pinalabas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na talagang alam nyo naman kung minsan, pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko. Totoo yung mga utol na yung bigla kang kikilabutan. Ito lang, nakaraan, wala pang isang linggo. Mahirap kasi magkwento kasi baka sabihin nyo sinungaling. Hindi para magsinungaling pa ako. Doon sa yung door namin papunta doon sa labahan. May screen door . Bukas yung pinto pero may screen door. Bigla may sumilip. Eksakto pagtingin ko nakasilip siya. So sabay na sabay kami. Tapos bigla na lang siya nawala. Saglit lang, mga 1-2 seconds lang. Yun. Ganun. At marami na rin nga akong gaya na sabi ko, napakarami ko na rin experience sa mga ganyan. At isa sa mga parang nakakatakot puntahan yung sa may Baguio, diba? Yung mansion doon. The mansion. At marami. Sa totoo lamang, yung
Cultural Center of the Philippines yata, kung hindi ako nagkakamali, o yung amphitheater. Okay? Sinabi na yun ng mga medium expert, yung mga medium, na totoong meron talaga mga entitying naninirahan doon. What more dito sa Malacanang? Napakaraming taong nanirahan dyan. At napakatanda na ng gusali. Pero doon sa mga hindi naniniwala, hindi po namin kayo pinipilit. Di ba? Pakikomento na lang ang inyong experience sa mga bagay na ito. Tuloy na natin. Ayan talaga, oh. Tama. Parang akong may tao sa Minsan, nandito ako, kasama ko maraming Walang kaibigan, ulo. siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. Malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan na mag-isa. Takbuhan nyo, no? Nako, yung sigaw namin. 2:00 ng umaga yun. Alala ko yun eh. 2:00 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko. Inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami ng music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Ayan mga utol, yung kinikwento ni President Bongbong Marcos, mga experience niya talaga, no? Para saan? Para, kumbaga, para saan? Para magsinungaling siya. So, ako'y naniniwala. So, nakakatuwa na naniniwala rin siya. Pero di siya mga experience na ganyan. Pero sa Malacanang Palace ang pinagkukwentuhan, mga utol, yung mga karanasan niya dyan. So, si Sandro, hindi naman siya parang tumagal. Hindi pa naman matagal nakatira. Basically, hindi naman siya dyan nakatira ngayon. Hindi siya naniniwala. Kaya, syempre, may mga taong hindi talaga naniniwala, ba? Kailangan nyo bang maramdaman muna, maranasan? Yung iba kasi, ganun yung sinasabi sa akin pag nagkukwento ko ng mga bagay tungkol dyan. Mga utol, naalala ko, no? Singit ko lamang yung, dati meron umuso, nung college ako nito yung mga notebook, ay mga books na maliliit na yung Philippine Ghost Stories, yun, paborito ko yung basahin, no? Napakaraming mga gandang mga kwento mula sa mga, sa mga tao, mga experience talaga ng mga Pinoy. Okay? Kaya gaya na sabi ko, pa-comment ang inyong experience tungkol dito. Kung naniniwala kayo, okay lang. Kung hindi rin kayo naniniwala, okay lang din mga utol. Paniniwala nyo yan. Tuloy na muna natin. Anong gagawin if we had ended up living here in the palace? Oh my God. Kuha na lang ako ng kondo sa kalapit. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. At Ayan mga utol, kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat. Ayan ang mga utol. Yun lang yung kwento ni President Bongbong Marcos. At syempre yung mga tauhan dyan, no? Yung mga gwardya, yung mga matatagal na, yung mga 41 years, no? Malamang, imposible hindi nila naranasan kung meron man, 'di ba? So, pero base lang sa kwento nila, pwede na natin kumpirmahin na meron talaga nakatira sa Malacanang na mga ghosts. So, ano masasabi nyo? Paki-comment na lang mga utol. Maraming salamat sa Bongbong Marcos channel. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at happy Halloween mga utol. Sa paggunita ng mga namayapa nating mahal sa buhay, saludo po. Maraming salamat.